Oy, mainit na balita mga kapatid, no? Nagkasa ang Pilipinas at France, no? Pransya ng isang maritime cooperative activity, no, sa West Philippine Sea, no, at maritime domain awareness flight sa West Philippine Sea mga kapatid. Ito ay nakatuon sa mga aktibidad na ito ang Pilipinas sa gitna ng hidwaan sa China, mga kapatid. At ang carrier o aircraft carrier ng France ay nandirito ngayon sa bansa, mga tol. Malamang nagulantang na naman ng China rito at meron na naman sila bagong kaaway. Anyway, panoorin natin tong balitang to mula rito sa GMA bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga kapatid. At syempre, huwag mong kalimutan makisama sa comment sa ibaba para makapagbigay ka ng iyong komento, ng iyong reaksyon, no, sa mga balitang mapapanood at matutunghayan natin. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Maritime Cooperative Activity kasama ang Navy ng France at Maritime Domain Awareness Flights sa West Philippine Sea. Nakatuon sa mga aktibidad na ito ang Pilipinas sa gitna ng hidwaan sa China. Nakatutok si JP Soriano. Sabay na lumipad sa West Philippine Sea ang FA-50 ng Philippine Air Force at ang Rafale jet ng French Navy. Nag-take off ang mga fighter jet ng France mula sa kanilang aircraft carrier, ang Charles de Gaulle, na nasa Pilipinas para sa maritime cooperative activity sa pagitan ng France at Pilipinas. Hudyat din ito ng ikatlong linggong joint maritime activity sa West Philippine Sea ng AFP at ng mga kaalyadong bansa. At kahit ito ay nasa West Philippine Sea o nasa loob ng ating EEZ, mga kapatid, ay asahan na natin na aalma dito sa aktibidad na to ang China. Kasi nga, ang buong South China Sea o almost entire ng South China Sea ay sinasabi nilang bahagi ng kanilang teritoryo. At yung mga aktibidad na ganito, kailangan daw ipagpaalam sa kanilang gobyerno, mga tol. Tulad na lamang, di ba? Nung nakaraan, nagpalipad ang BFAR ng eroplano sa ibabaw ng Baho de Masinloc. Tayo ay hinaras ng PLA Navy helicopter at sinasabi na tayo daw ay pumasok sa airspace ng China nang wala man lang daw pahintulot o permiso mula sa Chinese government. Oh, yung eroplano natin kaya nilang harasin. O eto kaya nagawa nilang sabayan ng paglipad? Wala. Ang mga ganitong aktibidad ang inaalmahan ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Naglabas ang China ng audio ng anilay radio challenge nila sa tatlong aircraft ng Pilipinas na nanghihimasok daw sa kanilang airspace sa Spratly Islands na tinatawag nilang Nansha. Flaming Meteor Aircraft, November 2. Ito yung audio mga tol, basahin natin. Kasi syempre Chinese eh. Philippine Military Aircraft N-22, you are endangering the security of the Chinese reefs. Leave immediately and get far off so as to avoid any misunderstanding. Sabing ganun mga tol. Ne-endanger daw natin yung the security of the Chinese reef. Sabing ganun mga tol. Yung mga bahura nila. You are endangering the security of the Chinese reef. Leave immediately. Sabi ng China, may legal na basehan ang kanilang maritime patrol sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Wow, may legal na basehan daw. Kahit umabot malapit sa coastal areas ng Zambales at Pangasinan. Biruin mo, ang lakas ng loob nilang magsabi na meron silang legal na batayan o basehan. Kahit na pinawalang bisa na yung kanilang claim noong 2016 pa. Biruin mo mga tol, 9 years na. Magna 9 years na. No, July. O tama, magna 9 years na sa July. Kasi July 2016 yun eh. 'Di ba? Pinawalang bisa na ngayon. Ano yung sinasabi nilang legal na basehan? 'Di ba? Illegal nga sila ayon dito sa tribunal, 'di ba? Kaya ang Philippine Coast Guard nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flights mula Pangasinan hanggang Zambales. Ngayong araw, 2 China Coast Guard vessel sa Zambales ang namonitor ng PCG. Nakadeploy naman sa Pangasinan at Zambales ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Bagakay at BRP Cabra. Kung may tatanong nyo bakit we're going to go as far as Pangasinan, because right now we are monitoring the movement of China Coast Guard 5303 at a distance of 80 nautical miles off the coast of Bolinao, Pangasinan.
82 nautical miles. Una nang inalmahan ng ating gobyerno ang pagbuntot ng helicopter ng People's Liberation Army Navy o PLAN ng China sa eroplano ng BFAR sa Bajo de Masinloc. Dahil diyan, kaya umalma laban sa China ang Amerika, Japan, Australia, UK, France at European Union. Napakaraming umalma sa kanila, mga tol. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga makatwiran yung ganitong klase ng paglipad, 'di ba? Pwede naman radio challenge, 'di ba? Pwede naman yung mga ganung bagay pero yung paglipad ng ganito na halos dikitan mo na yung eroplano ng iba, ano na yan mga tol provocation na yan Hindi na professional yung mga ganyang move kasi pwede na tong magdulot talaga o maging mitya ng isang gera. Imagine nyo mga tol, isa sa atin ng bumagsak, eroplano nila o eroplano natin. Tingin nyo hindi yan magdudulot ng mas malalang tensyon o mas malalang sigalot? Imagine nyo lang mga kapatid nagkabanggaan for example, lang isa ang napuruhan, sabihin natin isa o napuruhan, bumagsak. Kung parehong bumagsak, pareho pa rin ang resulta nun mga tol. Diba? Pwede talaga tong pagmulan ng sigalot o mas matinding sigalot kasi hindi naman sila aamin nakasalanan nila dahil dumikit sila. Hindi nila aaminin yung kalokohan yun. Yung Teresa Magbanwa nga na nananahimik, nakaangkla lang doon sa may Escoda Shoal, binangga-bangga nila ng 3 ulit Tayo pa ang pinagbintangan bumangga sa kanila mga tol. Eto pa kaya, 'di ba? Hindi nila aaminin yan kasi nga ayaw nila ng mga ganon. Ang gusto nila mga tol, buong mundo maniwala lang sa sinasabi nilang kalokohan. Di lang nasa loob ng EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc, kundi bahagi rin ito ng teritoryo ng bansa. Kung bakit hindi na raw pumapalibot ang mga barko ng China sa Bajo de Masinloc. The Chinese fishing vessels are no longer going inside Bajo de Masinloc dahil wala na silang sisiraing giant clams. Wala na, nasira na nila lahat Naubos na nila ito way back 5 years ago. So ibig sabihin dyan mga tol, bigo ang Pilipinas na protektahan, wala tayong ibang masisisi mga tol, bigo ang Pilipinas na protektahan itong mga giant clam na to. Doon nasa loob sila ng exclusive economic zone natin, nag-dominate masyado ang China at hindi natin naprotektahan. 'Di ba? Ano natin yung mga tol tungkulin nating protektahan yung mga yon kasi nga nasa loob sila ng exclusive economic zone natin. Pero nga dahil ang Pilipinas, mga kapatid, sino kaya ang presidente 5 years ago na hindi man lang gumawa ng paraan para protektahan itong ating mga yamang dagat na nandirito? Wala mga kapatid. Kumbaga kung nagsasalita yung exclusive economic zone natin mga tol, baka itinataboy tayo. Angkin kayo ng angkin sa amin, di nyo naman kami napoprotektahan, di ba? Ayan, kakasabi lang ni Commodore J. Tariela, bakit wala na daw pumapalibot ng mga Chinese vessels o militia vessels dito sa may Bajo de Masinloc? Wala na silang sisirain Nasira na nila 5 years ago na Giant clams. Naubos na nila ito way back 5 years ago. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas pero nauna na nilang sinabi na ang Scarborough Shoal ay bahagi raw ng kanilang 10-dash line historical map na ibinasura na sa arbitral ruling. Ayan naibasura na mga tol, yung 10-dash line na yan. 10-dash line historical map na ibinasura na sa arbitral ruling noong 2016. Para sa Diba? Eto karagdagang balita mga kapatid mula sa PTV. Aircraft carrier ng France na Charles de Gaulle nasa Pilipinas, Papanoorin natin to. Narito ngayon sa Pilipinas ang aircraft carrier ng France na Charles de Gaulle. De Gaulle. Lumahok ito sa isang maritime cooperative activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at French Navy nitong Biyernes na isinagawa sa Joint Operational Area ng Northern Luzon Command sa bahagi ng West Philippine Sea. Bukod sa Charles de Gaulle, may iba pang barko ng Pransya na sumama sa aktibidad habang naglayag para sa Pilipinas ang BRP Jose Rizal at BRP Gregorio del Pilar. Magkasama ring lumipad sa himpapawid ng West Philippine Sea ang Rafale multi-role fighter aircraft ng France at FA-50 fighter jets ng Pilipinas bilang bahagi ng maritime cooperative activity ng dalawang bansa. Ang makasaysayang pagbisita ng French Carrier Strike Group sa Pilipinas ay bahagi ng Clemenceau 25 kung saan nagkaroon din sila ng operational break sa Subic Bay at Maynila ngayong Sabado. Ayon sa AFP, ipinapakita rito
ang pagbuti pa ng ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa kasunod ng paglawak ng France sa Balikatan Exercises 2024 nang maglayag din noon sa West Philippine Sea ang kanilang frigate na Vandemir kasama ang mga asset ng Pilipinas at US. Dito makikita mo talaga mga kapatid na napakaraming mga bansa ang sumusuporta sa ipinaglalaban ng Pilipinas. Kasi yung ipinaglalaban natin hindi kathang isip at hindi natin inimbento lang. 'Di ba? In fact, mga kapatid, suportado tayo ng international law, yung UNCLOS, 'di ba? Nanalo tayo noong 2016 sa Court of Arbitration, 'di ba? Kaya makikita niya talaga whenever na merong ginagawang pangaharasan China rito sa ating bansa, maraming umaalmang mga bansa, maraming bumabatikos at kumukundina. Kasi nalalaman nila mga tol kung ano yung pwedeng maging mitya ng mga kaguluhan. Katulad ng pinaka-latest na ginawa ng China, yung pagdikit nga ng kanilang PLA Navy helicopter. Na talagang kung sakasakaling nagkabanggaan yon mga tol at bumagsak ang isa o dalawa sa mga eroplanong yon mga tol, pwede talagang sumabog na ang gera. Pwede na tayo mag-invoke ng Mutual Defense Treaty kasi may masasawi eh. Diba? May masasawi eh. Ang tanong, paninindigan ba ng China yung ginagawa nila? Hindi, isisisi lang nila sa atin yun. Ganon sila mga tol. Kaya malakas ang loob nila na lumapit-lapit ng ganon. Kasi buo na agad sa isip nila yung istorya eh. Pag binangga natin to, pag bumangga tayo rito, kaya may mangyaring banggaan at magkabagsakan tayo. Sabihin lang natin, dumikit sila sa atin. Pumasok sila sa ating teritoryo, win-regio challenge natin sila tapos dinikitan tayo kaya bumagsak at nagkabanggaan tayo. Isisisi lang nila sa atin yun. Diba? Best example yan, nananahimik yung barko ng Teresa Magbanwa, nakaangkla, tapos binangga-bangga nila. Anong sabi sa balita nila? Tayo ang bumangga sa kanila. Pero mo nakaangkla tayo ha. Tayo pa bumangga sa kanila kahit nakitang-kita naman sa video. Anyway mga tol, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.